Good morning po. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad na makapaglingkod sa ating Panginoon. Muli, ako po si Kuya Egay, makakasama ninyo sa ating morning devotion ngayong umaga. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong kalakasan. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin sa mga nagdaang araw. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, na sana po, Panginoon, kayo ang aming makasama, higit sa lahat sa pagbibigay ng mensaheng ito. Panginoon, maraming salamat po. Naway patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na maglingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay aking isinasamo at idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning po ulit sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise God. Dahil po sa Month of Love, umpisahan po natin ang ating morning devotion sa isang tanong. What is true love? Mababasa po natin sa Bible sa Lucas chapter 10 verse 27 to 28. At ganito po ang sinasabi. At pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya, sumagot ka ng tama, kaya gawin mo ito at mabuhay ka. Nais ng lahat na malaman kung ano ang tunay na pag-ibig. Ngunit kakaunti ang mga tao na nagbibigay pansin sa paliwanag ng pag-ibig sa Bible. Ang pag-ibig ay isang pangunahing tema sa Bible, mga kapatid, at ang pinakamahalagang bertud ng isang Kristiyano. Marami tayong mababasa sa Bible na mga kataga tungkol sa tunay na pag-ibig. Isa na rito ang ibigin mo ang iyong kaaway. Sa mga salitang ito, mga kapatid, ibigin mo ang iyong kaaway. O parang napakahirap kung iisipin natin. Mahirap kung iisipin ang mga katagang ito. Isipin nyo, ang kaaway, isang tao na nakasakit ng inyong damdamin, ay dapat pala nating ibigin. Ito pala ang isa sa kasagutan sa tanong na ano ba ang tunay na pag-ibig? What is true love? Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, iniiwan sa atin ng Panginoon ang mga katagang tunay na pag-ibig. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, tayo po ay inibig ng Diyos ng walang kondisyon, walang hanggan. Mga kapatid, dakila po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, na kahit po tayo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon. Pero tayo po ay inibig ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang pag-ibig ay pagtitiwala at ang pagtitiwala ay pag-ibig. Napakaganda po natin, laging isipin natin ang mga katagang ito, na kapag tayo po ay nagtiwala, dapat po tayo ay umibig. At kapag tayo ay umibig, dapat tayo po ay magtiwala. Yan po mga kapatid ang iniiwan na mensahe sa atin sa umagang ito, na tayo po ay tapat sa Panginoon. Kaya po tayo ay dapat umibig ng tapat sa Panginoon, maging sa ating kapwa. At lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang tunay na pag-ibig ay makikita natin sa Bible. Ang tunay na pag-ibig ay nasa Panginoon, dahil ang Diyos ay pag-ibig.
ang pag-ibig ng Diyos ay dakila para sa atin. Kaya po sabi sa Roma chapter 8:39, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po ang true love, mga kapatid, makikita natin sa Bible. Amen. God bless po sa lahat. Good morning po. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay Friday. Dumako po tayo sa ating prayer time para sa ating morning devotion para sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. At makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Biyernes. Salamat nga po Panginoon sapagkat isa na namang morning devotion ang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ni Kuya Egay ayon sa Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan. Hindi lamang siya kundi ang kanyang buong sambahayan na patuloy na maramdaman ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Salamat din po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa mga oras na ito. Marahil ang iba sa kanila ay papunta sa kanilang work. Ingatan at samahan nyo sila, gabayan nyo sila sa buong maghapon. Ang iba ay papunta sa school para pumasok. Tulungan niyo po ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ganon din po ang mga teacher na nagtuturo sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na patuloy na humihingi ng magandang kalusugan. In the name of Jesus, bigyan niyo po sila ng maayos at malakas na pangatawan, body, soul, and spirit, at nawa ikaw ang kanilang patuloy na maramdaman. Huwag niyo po kaming pababayaan sa buong maghapon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang nararanasan naming patuloy na pag-init ng panahon. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit na dulot ng papainit na panahon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin sa Mindanao na patuloy na binabaha at nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang patuloy na kaguluhan sa Russia at sa Ukraine, ganoon din po sa Israel at sa Hamas, at sa iba pang panig ng mundo na nakakaranas ng kaguluhan ng complete Panginoon. Ikaw po ang mag-intervene at magsaayos ng lahat. Salamat po Panginoon. Samahan niyo kami sa buong maghapon na maging kapakinabang ang kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Natapos na naman ang ating morning devotion para sa araw na ito ng Friday. Thank you very much, Kuya Egay, Ansa, at sa iyong buong pamilya. I pray na patuloy mong nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos dyan sa Norway at sa iba pang mga kapatid natin sa ibayong dagat. God bless po sa inyong lahat. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, kahapon, noon, ngayon at magpasola hanggang sa muli. Paalam!